Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginumana kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Pagkasaon-saon na, nangadto sa lanaw ang iya mga tinunan na nakay sa sakayan. Unya, nanabuk balik sa Kafarnaum. Apa nagabi na lamang, wala gihapon mahiapas kanila sa Jesus. Niyato higayuna, nagbalod pag-ayo tungod sa kusog ng hangin. Mga tinunan, nagagaod ng 5 o 6 ka kilometro sa nakita nila si Jesus nga nalakaw sa tubig o nakaduol sa sakayan. Nangalisang sila. Si Jesus mayong kanila, "Ayaw ka mo kahadlok, kaya ako kini." Nalipay sila o ipasakay kaniya o diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit kailahang gipadulunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahamturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Nakarelate kayo kita sa istorya sa Ebanghelyo karon. Bisang labing batid ng mga isda, wala ikat tugbang sa kusog ng mga bagyo. Sa magpaagi, ang kahadlok o kalisang mag-abot sa labing batid ng mga doktor sa pagkailabgod sa COVID-19. Helpless. Bisag bubati kita ang desperasyon. Walay mahimo, ang ato ang Ebanghelyo may tinubdan sa atong kahupayan. Ang mga unos o mga pagsulay sa tanang matang mahimong mudaog ka nato, usahay gani, mutintal pa gani nato nga mahadlok sa to ang kinabuhi o sa umaabot. Usahay, magunahuna ba gani kita nga ang Diyos tingali nakalimot ka nato o nagsilot ka nato pa. Kini ang pagbati sa paagi sa usa ka matang sa bagyo, usa ka makilisang nga kasinatian. Ang Ebanghelyo, gipahinumduman kita na Jesus, ang iya mga tinunan, sad, "Ako kini, ayaw ka mo kahadlok." Sa diha nga, ang pagbati sa kahadlok ug pag-inusara, muhulga ka nato. Atong hinumduman nga ang Dios uban ka nato, di gayud kita biyaan niya. Kinausab natong ang kunon nga kita adunay mas dako nga Dios kaysa ato ang dagko nga problema. We have a bigger God to the bigger problem. Ang mga bagyo mahimong dako kayo. Kini makaluya sa ato ang mga espiritu. Apan, kung kita magpabilin usab, ang ato ang mga matang magtutok kang Hesus, unya kita makaabot sa ato ang destinasyon nga luwas, ingon nga naamguhan nga mga disipulos, naamguhan sa mga disipulos sa Ebanghelyo karong adlaw. Mag-ampo kita, amahan namo, naghangyo kami, ngayong tabangan kami, na madala kining mensahe sa pagkabanhaw ngadto sa kalibutan. Tubangan mo kami sa kanunay, sa pagsangyaw kang Kristo, sa among pagsangyaw tungod kay ang pagkabanhaw na pakita ka namo nga siya
ang kahulugan sa kasulatan. Kami nag-ampo ang pagkabanhaw, magkapahinundom ka namo, na kamatuuran, maong kamatuuran, gusto man nato og dili. Palabos tanan, tabangi kami sa paghinundom, na pagkabanhaw na pakita ka namo nga si Hesus Kristo, maong hari, nagpangandoy sa mong kasing-kasing. Amen. Mama Mary, help me to serve both the spiritual and the physical needs of others. Lagi ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na to lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.